mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon, pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili. Ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan, papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla, ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, "Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan." Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't magnilay sa salita ng Diyos. Narinig natin si Jesus at ang kanyang sabi, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos." Masama bang maging mayaman? Hindi ba't ang pagiging mayaman ay isang paraan ng pagpapala? Pinagyayaman tayo ng Diyos, at kung tayo ay mayroon,
Ito'y pagpapakita kung gaano ang Diyos nagbibigay, God's generosity, God's blessing. Ang katotohanan, walang masama sa kayamanan. Tama, blessing po iyan na galing sa Diyos. Material goods are not evil, but merong but. But the heart has the tendency to be attached to material wealth. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama kung mayroon kang puso na pirming attached dyan sa kayamanan na iyan. When we trust our possessions rather than trusting the God who gives the possession. What we say here is that ang kayamanan ay pagpapala ng Diyos. At kapag ka ikaw pinagkatiwalaan ng kayamanan na iyan, merong angkop na misyon. At ang misyon na iyon ay yung kayamanan ay instrumento upang ikaw ay matutong makapagbahagi sa iba. Pinagyayaman tayo ng Diyos not for self-enrichment, but God will use us so that His grace will flow through you. Because He needs a hand, He needs a body, He needs someone by which the grace will flow, by which the grace will pass through you. At yun yung nakakalimutan madalas, na yung pagpapala sinasarili, na yung pagpapala inaako lamang para sa akin. Hindi po ganoon. Sapagkat ang kayamanan ay daan patungo sa langit. Daan para makatulong, daan para makapagbahagi. Dito po sinabi na mahirap sa mayaman ang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Pero hindi lahat ng mayayaman condemned. Baka sabihin, kasalanan ko po ba kung naging mayaman ako? Kasi hindi naman lahat ng mahihirap banal. Hindi po. Maraming mahirap drug addict, maraming mahirap nagnanakaw, maraming mahirap snatcher, maraming mahirap pero hindi sila banal. Gayon din naman, hindi lahat ng mayaman sinumpa. Hindi po. Nasa saan po ang kabanalan? Ang kabanalan ay kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng yaman na mayroon tayo, then we are clear na may mission tayo magbabahagi. Pero yung mahirap din naman, hindi naman ang sinasabi nga sa Ebanghelyo ay walang mahirap na walang kakayanang magbigay. Minsan nagiging rason, mahirap na nga ako, magbibigay pa ako. Mahirap na nga ako, ibibigay ko pa. Mali. Sapagkat nakikita natin na yung tunay na mahirap, hindi lang ang kahirapan in terms of material neediness. But that, more than that, ang mga mahihirap, sila pa nga yung masasarap magbigay, sapagkat sa kanilang pagbibigay, hindi galing sa surplus, kundi galing mismo sa kanilang kawalan. At wala na nga sila, pero magbibigay pa, yun ang pinakamasarap, magbigay. At yun yung pinakamasarap tanggapin, sapagkat yung binibigay galing sa puso. Kaya kailangan natin mag-ingat, sapagkat ano nga ba? Possession of wealth masama? Hindi po. Anong masama? When we are possessed by our wealth. Possession of wealth, it's not bad. Because when you have wealth, it means you have means. You have means to share. You have means to give. But what is evil is when our possession possess us. At yun na, nagiging sakim tayo. Nagiging greedy tayo, nagiging makasarili tayo. Does the gospel invite us to become good stewards, to make good use of what God has entrusted us, and to be clear to us that it is a grace, and grace should always flow. Kaya nga't magandang tingnan, ano nga ba ang meron ako? At yung meron ako, handa ko bang ibahagi? How much do I own?
And if I realize I have so much, then you have more capacity to give, more capacity to share. And thus, you will hear the Lord, you will inherit the kingdom of God. Kaya tunay po, mas mahirap pa sa isang malaking kamelyo ang makapasok sa maliit na lagusan, sapagkat ang kamelyong ito ay punong-puno ng mga luggages. But what is needed is for that camel to be unloaded with so much baggage, and there he can pass through the narrow gate. Mga kapatid, ang ating mga apostol ay simbolo o pagpapakita ng kung papaano sumunod kay Jesus. Iniwan nila ang lahat. Kaya nga sabi, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat ng mahalaga sa amin, ang lahat ng aming iniibig, iniwan po namin upang sundin kayo. Anong sabi ni Jesus? Mabuti, sapagkat kayong handang magbigay, siyang pagkakalooban at tatanghalin bilang mga alagad ng ating Panginoon. And they were seated in the 12 thrones in the kingdom of God, because they have experienced how it is to abandon everything for the Lord, to give everything for the Lord. And they don't just give, but they give with a cheerful heart. So let us pray so that we may also be cheerful givers. Amen.